Hello mga ka-airsoft, dito tayo muli. Tutuloy lang natin yung video na nabanggit ko nung nakaraan about dito sa Glock, no? Na kahit anong Glock pa yan, 17, 34, etc. or any brand, meron tayong ginawa na isa na naman project natin. Gagawin nating tatanggalan natin ng slack, ika nga. Kumbaga, liliitan natin yung trigger ng trigger. Kasi, kung mapapansin natin ito, kapag ito ay ikinasa, makikita nyo yung trigger, pagmasdan nyo yung trigger, ayun. Diba? Kasi, nag-function yung kanyang mechanism dito, yung level bar, lahat na, yung hammer, sear, function siya, nag-switch. Kaya ito ay lumabas, no? Tapos, the same din ng RS, yung pinaka safety or lock, ayun, tumunog pa. Nandito sa ibabaw ng trigger. Kaya wala itong mga safety sa gilid. Kung familiar kayo sa Glock, either airsoft or real gun, no? Ito yung lock. So ngayon, itong nakikita ninyong slack ng Glock, kung makikita natin, napakahaba. Kaya kapag kumalabit yung mga Glock lover natin, yung mga Glock ang gamit, yung daliri hindi maiwasan na talagang maglaro ng napakahaba dito. Kasi nga, yung balik ng trigger is mahaba. So, yun pa lang. Tapos, kalabitin natin. And then, ayan. Kasa natin ulit. Kasi pag pumutok yan, babalik ulit yan Dahil yung slide is paatras. So, pagbalik ng slide, pagka home ka uli ng slide. So, dapat nito, itong trigger, dapat dapat okay na sana siya dito Kaya lang, mayroon siya, mahaba pa. So, ngayon, ito, medyo may katigasan pa naman. So, talagang yung ating trigger finger itutulak talaga nito. At yung pagkalabit mahaba, no? So, ngayon, ito naman yung ating pinag-aralan para matanggal ito. Kasi actually, itong kasi Glock, may ginawa na rin ako dito. Pakita ko sa inyo sa mga susunod na video na ginawa din natin siyang short stroke, no? Kung paano, kasi hindi katulad ito ng mga high kappa na kargahan mo lang siya ng shock buffer, liliit na yung stroke. Pero yung ginawa nating isa, ito lang siya hanggang dito. Hindi tayo nagdagdag ng shock buffer. So, yun kasi ang pwedeng gawin sa Glock. Kaya lang, hindi kasi pwedeng gamitin yun sa standard production division. Kasi nga, kailangan functionable itong slide stop na. Yan, itong slide lock. Sabi pa nga sa ibang term, no? Sa real gun kasi, ang tawag namin dito is slide stop. So, ngayon, ito dapat nag-activate siya. Kaya ito, kung malagyan mo man ng buffer o ng gusto mo umigsi, ito lang ang pwede, hanggang dito lang. Kasi may atras pa yan ayun So, ang liit. Ang liit lang. Siguro nasa 1/8 lang. Kung titignan natin siya, walang kwenta. Kung aalisin mo pa yon, napakaliit na bagay, no? Unlike dito, ang sinusukat kasi dito, ito kasing Glock, wala naman kasi itong double action na kapag sinukat yung kanyang trigger kung ilang pounds,
meron silang hinihila, yung double action at saka yung single action kung ilan yung pounds ng trigger, no? Pero ito kasi wala siya, kaya pwede siyang hilahin, sukatin kung susukatin yan. So walang problema kahit tanggalan natin siya ng slack. Although yung mga nauna nating video tulad ng shadow orange, ginawa na natin yon. Tinanggalan natin ng malaking travel dito yung mga shadow, no? Naging parang 1911 na lang siya. Ang balik niya is napakaliit. Kung meron man siguro yun, talagang hindi mo na mapapansin. So ngayon ito ginawa din natin. Papakita namin sa iyo itong ginawa. Ito nga nandito sa tabi. Pakita namin sa inyo kung papaano mag-function yun, no? Sa susunod, sabi ko nga, pakita naman namin sa inyo yung pinaliit na yung trigger dito, and then naka-short stroke pa siya. At yung kanyang, ito kasing WE na Glock 17, dalawa kasi yung pwedeng ilagay na spring dito. So ngayon, dalawang option ang pwedeng gawin. Pwedeng lagyan ng dalawang spring, kaya lang sasayad yung isang spring kasi may nakaumbok doon sa nozzle. So tanggalin lang yun, pwede naman. Sinasabi ko na sa inyo kung paano yung mga sikreto dyan, no? Tanggalin lang yun, pwede naman. Pero meron tayong ibang ginagawa dito. Nagmimil din tayo sa slide ng Glock para paglapatan noong piyesang ina-adapt natin para maging speed, short stroke yung ating nozzle, no? So ang magiging dating nitong blowback housing natin is speed kit na siya, katulad ng high kappa, no? So for the meantime, ang papakita ko muna sa inyo itong pagtanggal natin ng slack, itong pinaka-travel nitong Glock 17. So dumako tayo dito sa ating nagawa na. Ito, advice ko rin na kapag kayo ay naka Glock lalo 17 o yung TM, magpalit na kayo nitong pinaka-hammer niya. Yung hammer kasi nito is steel siya, stainless siya, bakal talaga, matigas. So ang nagiging tendency niyan, naranasan na sigurado yan ng mga naka-Glock, mga ilang rounds lang yan. Sabihin na natin umabot ng 1,000, 2,000, 3,000 to 5,000 rounds. Masisira ang blowback housing. Mababasag ito. Ito. Kasi pupukpukin ng hammer ito dahil sa steel din siya. So may ibang paraan kaming ginagawa dito. Nag-a-adapt din kami ng metal dito para noon kahit hindi palitan naman yung hammer, tatama naman siya doon sa adapter na nilagay namin dito na metal. So sa mga susunod na video, papakita din namin sa inyo yun. DIY lang yun, pwedeng gawin ng kahit na sino. Unlike dito, talagang kailangan nyo ang machine or may nabibili din ito sa online. Tanggalin lang, baklasin lang yung iangat lang yung ating hammer housing. Dito, yung pinaka-hammer set, iangat nyo lang yan. Pwede, hindi lang pala, tatanggalin pala yan ng buo at kakalasin yung pin para umangat ito. No? Mga susunod na video, papakita din namin kung papaano ang pagpapalit nitong hammer ng Glock. Abangan na lang po natin at ipopost ko din yan, no? So dito muna tayo. Bigay ko na rin yung tip sa inyo about dito sa hammer, no? I-assemble muna natin itong Actually ito is pinalitan ko na itong kanyang tawag dito, front sight at saka rear sight, no? Medyo may aayusin pa tayo dito kasi inangat ko lang dito yan para noon mag-zero siya. So babawasan ko ito, imimil natin ito para bumaba
para ma-zero siya kasi nagto 12 o'clock siya. Pero dito sa ano niya, setup ng ito, okay naman siya na naka-zero na, kaya lang inangat ko lang siya dito para mag-zero. So gusto ko ilapat ito, babawasan ko to. Okay? So dako na tayo dito. Yan. I-assemble muna natin. Okay. Ito minsan kapag hindi lumalapat itong slide, ihilahin nyo lang ng konti itong guide rod para mag-home siya dito. Pero kasi yan dito pwesto, no? Para noon niya siya, may atras niya siya. Yan. Okay, so ngayon kabit na yung ating slide. Kung mapansin ninyo, nakakasayan no? Hindi mo rin naman makakalabit ito kasi nakalock siya. Nakalock dahil sa dito nga. Gumagana lahat yan yung pagkagawa. Kasi kapag ginawa natin yan, mayroon tayong mga babawasan dito yung dito sa pinakalock niya. Yun lang naman. Pero papunction siya ng maayos. Kasi hindi natin binawasan yan, hindi na maglalock. So ngayon, kung mapapansin ninyo, itong Glock ngayon nakakasa pero nandun siya yung kanyang trigger, no? Napakalapit. Unlike dito, pag kinasa natin, kung titingnan nyo sila, makikita natin, ibang-iba. Ayan. Mapansin ninyo? So, itong sa ibaba, napakalayo. Kung titignan natin, sabi ko nga, meron siyang travel. So, bago i-fire, no? Kung makikita ninyo ito, wala siyang slack. Ito na, matigas na siya kagad dito. Ayan, Yun na yun. Bitawan man natin yan, dyan na lang yan. Mapapansin nyo guys, ayan, bitawan man natin, nandyan yan. Ito, ikasa natin. Habang naka-press, siyempre, ayan, babalik yan, puputok. Okay, ayun. So, yun, nakakasa na siya. Naka-press tayo dito ngayon dahil sa nag-fire tayo. So, bitawan natin. Ayun lang siya. Kita nyo? Ayun lang. Kasi yun na yung pinaka-reset niya. Okay, isa pa. Yan na. Hindi na siya tatakbo hanggang dito. Okay? Ayun, mga ka-airsoft. Muli, meron tayong isa pang nagawang pistol na makakatulong sa ating mga shooter na meron silang mga ganitong unit na Glock. So, para kahit papaano makapagbigay ng tulong ito kapag tayo ay naglalaro, puputok, medyo mabibilisan natin yung kalabit. Lalo na yung Glock, medyo may kabigatan siya. Although ito, naayos na rin ito. Napalitan na yung kanyang hammer spring, kaya malambot na siya. Okay? Okay, sa mga susunod ulit at ipapakita namin sa inyo yung kung paano namin ito ginawang short stroke naman. Okay, thank you.